Maligayang pagdating, mga Ginoo at Ginang. Nakakayamot ang bansang ito. Mababatid mong iba ang pamamahala rito kumpara sa Madrid. Ang masama pa puro mga Indio nakatira. Kinamumuhian ko talaga ang mga Indio. Abay, magdahan-dahan ka ho, Padre Damaso, sapagkat nasa pamamahay po kayo ng isang Indio. Ama siya, reverensya. Baka magdamdam itong si Kapitan Tiago. Huwag kang mag-alala. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo na siya sa ganung mga walang galang na tao. Siguro na hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo kumpara sa amin. Nako, sinisiguro ko sa inyo, nagsasayang lamang kayo ng salapi papunta rito. Sabagat mumurahing pagkain lamang ang inyong kakainin at matutulog kayong hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan na si Don Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kinagagala ko pong makarating dito at makita kayo. Opo ka iyo. Aba, Padre Damaso, ang mahal na kura ng San Diego. Kinagagala ko makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali po ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit kailanman ay hindi ko tinuring na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang ipinagkait sa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabuting tao ang iyong ama, nakilala at bagamat malimit kung makasama ang iyong ama, ay masasabi ko isa siya pa rin sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa papuri niyo sa aking ama. Ako'y lilisan na, Kapitan. Maraming salamat sa iyong pag-anyaya. Sandali, paparating pa lang si Maria Clara. Sa susunod na lamang po at maraming pa po akong gagawin. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ng inyong kawan. Ang nangyari sa iyong atay ay maging aral sa inyo. Magandang araw, Tia Isabel. Napadaan lamang po ako sakay ng aking kalesa upang dalawin si Maria Clara. Magandang araw, Ginong Ibarra. Tumuloy ka't nariyan lamang siya sa iyo. Magandang araw, Don Tiago. Como estas, Ibarra? Maupo ka. Nais ko lamang po sanang makita at makausap ang inyong anak. Aba, sige. Clarita, halika rito. Ay gusto kang makausap ni Ibarra. Magandang araw, Pilipino. Maiwan ko muna kayo. Ako ba'y lagi mo naaalala? Ako ba'y hindi mo nalimot sa iyong maraming paglalakbay? Nasa ibang lupain man ako'y hindi ko kailanman malilimutan ang aking minamahal. Hindi pa rin nagbabago ang tamis ng iyong mga dila. Sa halip ay, mas lalo pa itong pinatamis ng iyong paglalakbay. Hindi man ako nakapaglakbay tulad mo, ngunit sa loob ng bitaryo'y lagi kitang naaalala. Yan ba ang sulat nung ako'y umalis?
Ako pa ba'y nasulatan pa ninyo ng iba, aking Ginoo? Ano bang sinasabi ko sa aking liham? Maraming kasinungalingan at walang kabuluhang pagdadahilan. Tatawad, Sinta. Ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong feeling. Bukas ay Todos los Santos. Kailangan ko nang makita ang isang tao at harapin ang aking tungkulin. Humayo ka na. Hindi kita pipigilan. Ialay mo itong mga bulaklak sa libingan ng yumaong mga magulang. Ilang araw ay magkikita tayong muli. Kuya, Crispin, natatakot na ako. Umuwi na tayo. Jack na hindi pa pagaganahin na ako ay pinapalo. At kung ako ay magkakasakit, alagaan ako ni Nay at hindi na niya ako bababalikin sa kumbento. Hindi tayo dapat magkasakit, Crispin. Tayo mamamatay sa gutom. Sa atin ay walang magpaparating na ako isang magnanakaw. Kuya, magkano ibabayad natin sa kanila? 2 piso. Pero hindi kasya dahil sa ilang beses na multa natin sa kanila. Kuya, bayaran mo na lang ang sinasabi lang ninakaw ko para hindi na tayo pagbintangan. Hindi pwede, hindi kasya ang pera. Tara, umuwi na lang tayo. Dahil naganda na si Nay ng mga sasarap na pagkain. Nasaan sila, Crispin? Nasa looban po, Mayor. Kuya, pakatuloy niya ako! Huwag mo akong iwan! Isa, pagkain! Hindi mo ba hihintayin ang iyong mga anak? Sabi ni Piloso Pungtasio ay nakakabasa na si Crispin at Basilio at mag-uuwi ng kanilang mga sahod ngayon. Iwan mo na lang ako ng piso. Ano na ngayon ang makakain ng mga anak ko? Nay! 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 Tulong!
Anak! Anong nangyari sa'yo? Huwag na kayo mag-alala, inay. Asan si Crispin? Nasa kumbento pa. Bakit? Anong nangyari? Bakit siya nagpaiwan? Kinuha siya ng Sagristan Mayor dahil bintangan siyang magnanakaw. Pangakong pauwiin pero sa takot ko na mag-abutan ng alas 10, tumakbo na ako agad palabas ng kumbento. Kaya ayun, natamaan rin ako sa dapdaplisan ako sa noo. Mahabaging Diyos! Kaawaan niyo po yung mga anak ko! Maria, kumanda ka naman. Sayang natin paglalakbay. Malulungkot ang mga kinakanta ko, kaya huwag na lang. Ayos lang, kahit malungkot. Para na magkaroon tayo ng ingay. Ang sasibik eh. Sige na, Maria, pagbigyan mo na. Ay, nako. Sige na nga. Pero isa lang ha. Buhaya! Buhaya! May buhaya sa lawa! Crisostomo! Elia! Elia! Huwag kayo mabala dahil ang batang yun ay kilala sa puli ng mga buhaya. Hindi nyo dapat ginawa yun. Hindi kayo nagpadalos-dalos sa iyong mga kilos. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa inyo. Paano kung ikaw yung napahamak? Ha? Ano na sa tingin mo yung mangyayari sa akin? Kung ako'y napahamak at sumunod ka, malamang ang ikasama ko na ang aking mga mahal sa buhay. Buti pa tumuwi na tayo. Hindi maganda nangyari at tiyak na pagod na rin ang ilan. Mga padre, Ginoo at Binibini, ipagpatawad niyo ngunit kinakailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama ang Kapitan General. Dadarating daw siya sa aking bahay mamayang hapon. Kaya't kinakailangan ko nang mag-ayos. Paalam. Oh, ano nga pala yung pinag-uusapan nung ako'y di pa dumadating? Binabanggit po ni Ginoong Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya sa pagpapagawa ng paaralan at ang arkitektong gumawa ng plano. Ha! Bali wala sa akin ng mga arkitekto. Natatawa ko sa mga taong mangmang na kumukuha pa ng kanilang serbisyo. Ako lang nagplano ng simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto upang makapagpatayo ng gusali gaya ng paaralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paaralan ay binubuo lamang ng apat na pader at isang bubong na sawali. Di ba napakadali lang? Bakit kailangan pa ng isang dalubhasa? Tignan mo nga naman ng isang Indyo. Natuto lang ng kaunti ay masyado nang naging mayabang. Kaya naman pinarurusa ng mga magulang yan. Ha! Nasawi sa piitan. Pawiin mo yung sinabi mo! Ha! Bakit? Totoo naman ah. Hindi masamang tao ang magulang ko! Ibarra! Why? Nakakasuko talaga mga tao dito. Amoy mahirap. Ako ba ang pinasasaringan mo? Paano mo nasabi na para sa'yo nung bitawan yung salita? Ah, alam ko na. Kasi isang hamak na labandera ka lang dati. Ha? O sige. Pero, kumusta naman ang kulot mong buhok? Ah, talaga? Hinahamon mo talaga ako, ha? Tama na yan. Buti pa, umuwi na tayo. Hindi! Kailangan matutong babae ito kung saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako'y taga Manila? Hindi nakapasok sa tahanan ko ang para sa lang pintuan lamang sila.
Talaga ba? Hanggang pintuan lamang sila? Pero pwedeng pumasok ang mga pilay. Tulad ng asawa mo. Ah, talaga? Ha? Tama na! Hoy! Alam niyo bang napalaking skandalo yung ginagawa ninyo? Pakiusap, huwag ka na mangialam. At ang subuti pang, iuwi niya ang asawa niyo daw divorce. Pasensya sa nangyari. Pasensya na rin nangyari. Sige, mauuna na kami. Tuloy ka. Mabuti nakapunta ka dito. Dahil pupunta sana ako sa inyo ngayon. Dahil sa mga kambing na sumisira sa aming bakod. At sa susunod na makita ko sila at babarlin ko na sila. Ngunit hindi yan pinunta ko dito. Nais ko ipalam sa iyo, mamayang gabi ay may magaganap na pag-aalsa. Sino? Sino sa kanila? Paulanan ko sila ng bala. Kuminahon kayo at makinig na mabuti. May sapat na panahon tayo hanggang ikawalo ng gabi. Nalaman ko ang pag-aalsa sa kumpisalan ng isang babae. Sabihin niyo sa akin kung sino ang babae. At agad ko siya ipadadampot. Ipagpatawad ninyo, ngunit hindi ko pwedeng sabihin ang pagkatao niya. Sagrado ang kumpisal at hindi ito dapat pinagkakalat. Kung gayoy, kailangan natin humingi ng tulong galing sa ibang pangkat. Iyan ang mas mainam na gawin. Oo nga pala, maaari rin ba kayong magpadala ng 4 na Guardia Civil sa kumbento? Makaasa kayo, Padre. Ginoo. Mag-iingat kayo sapagkat mamayang ikawalo ng gabi ay uulan ng bituin at krus. Siya, aalis na ko. Elias, ikaw pala yan. Mabutit na parito ka. Umupo ka muna. Ibarra, Sandali. Alam mo bang nakadiskubre ako ng isang kawayan na hindi nagliliyab? Ang galing, di ba? hindi dapat kawayan ng ating pag-uusapan. Kailangan mo na itago ang lahat ng iyong kasulatan at tumakas na rito. Sandali. Naguguluhan ako. May natuklasan ako. Magkakaroon ng pag-aalsa mamaya at ang iyong pangalan ang isisigaw ng mga maghihimagsik na bayaran. Habang umaga pa, kumilos ka na. Ngunit saan naman ako pupunta? Naghihintay si Maria Clara sa akin ngayong hating gabi. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulungan mo akong ayusin ang mga papeles. Ginoo, kilala mo ba si Pedro Ibarra Mendia? Oo, nuno ko siya sa tuhod. Alam mo bang siya ang dahilan kung bakit nasawi ang aking angkan? Matagal ko nang hinahanap ang apelidong ito. Dapat kang mamatay! Elias, pag-usapan natin to. Ah! Nakita niyo ba mga anak ko? Si Christian ba? Si Basilio? Nababaliw na ata itong babae to. Tuluyang pumasok si Maria Clara sa kumbento. Si Padre Damaso naman ay nanirahan sa Maynila at kalaunan ay inilipat sa Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Ngunit kinabukasan ay natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Ayon sa pagsusuri ay bangungot ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
Habang hinihintay ang pagiging obispo, si Padre Salve ay pansamantalang nanungkulan sa kumbento ng Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Siya'y umalis na rin sa San Diego at nanirahan na sa Maynila. Ilang linggo bago maging mongha si Maria Clara, ang ama-amahang si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin, nangangayayat ng husto, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala kahit kanino. Pagkagaling ng kumbento ay sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o kaya naman sa San Diego dahil gusto na niyang mabuhay mag-isa. Nilimot na ng kapitan ang lahat ng santo at santa at inatupag na lamang ang paglalaro ng liyempo, sabong at paghihit-hit ng marijuana. Nang lumaon ay napabayaan na nito ang sarili hanggang sa nalimot na din ang kapitan na dating tanyag at iginagalang ng mga tao. Sa kabilang dako, si Doña Victorina ay nagdagdag ng kulot upang mapabuti ang pagbabalat kayo niyang isang taga-Andalusia. Nangotsero na siya ngayon. Di niya pinapakilos ang asawang si Don Tiburcio. Nakasalamin na ito, wala na ring ngipin at hindi na natatawag ng doktor upang manggamot. Destiny! Yes, kuya? I can't ever be replaced. So go ahead, be proud, be different. Hey, that's what makes you one out of a million. Whoa, my mama, she'd say, tell us what she said, so. Don't you let him get you down. I can learn to love me. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Whoa, like even if you're down, better get up. Whoa, 'cause every setback's just a setup. Whoa, for something just a little
ka na. Palagi kitang pinapanood, nakikita. Pasensya ka na. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Wala nang invite ko. Wala nang nakapag-invite. Sa tunay na mundo. Jokay, kamusta na ba? Buti ka pa.